Reverend Greg, magandang hapon po sa inyo. Reverend Greg, I think you're muted. Ho? Baka nakamute pa yata po kayo, Reverend. Oo. Ayan, sige. Okay, Ayun, magandang okay. hapon, Henry. Thank you for having me this Opo. time. Salamat din po sa inyong pagpapaunlak na kayo aming makausap. Siguro amin munang makwentuhan nyo muna kami, Reverend. Ano ho? Ano ho ba itong Pilgrim Bible Baptist Church? Matagal na ba ito sa Pilipinas? Kailan ba ito nagsimula? Paano? Ano ba ang history po nito? Okay, Henry, with your permission and thank you for giving me a chance to explain my side and the side and also the background of the manifesto. If you would permit me, please. Actually, sa Facebook portal ko, nilinaw ko yung manifesto of support for the Vice President. At as I stated it, based on principles, okay? Ang sinite ko doon ay Psalms 11 verse 3, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Mm-hmm. Now, so in my point of view, being a Baptist preacher who believes in a righteous governance, which we advocate, ay siguro panahon na rin para magsalita tayo at ipakita ang suporta kay Vice President Duterte o sa mga Dutertes as I initiated it. However, I would like to explain na yung aking pag-initiate ng manifesto of support, I also rallied with some pastors, okay? Ang isa doon is is a pastor from Pilgrim. And I am also a Pilgrim Bible Baptist associated. However, I would like just to state this, na yung leadership ngayon ng Pilgrim. Ang Pilgrim, by the way, has been started by Bishop Ping Escropolo, who is also my friend, the late Bishop Ping Escropolo. Now, ang nagkataon na yung anak niya ang siyang nag-take over and he is now the bishop of the Pilgrim since 1977 pa ang aming grupo. Okay? And I was the last one na naging church under the leadership of Bishop Ping Escropolo. Ngayon, nung ginawa ko yung itong manifesto, I included them because I belong to the Pilgrim. Pero sa ngayon ay they are now kumbaga sa isang grupo, dinidisown nila ngayon ang aking ginawa sapagkat ayon sa kanila ay hindi sila nakonsulta at this is only my personal view. Okay? May isa pang organization dyan which also an officer from them signed also the manifesto, but again nilinaw ng kanilang leadership na wala akong authorization and meaning to say I am now alone in this Okay. advocacy. Pero Reverend, ganito, yung kasing manifesto na yun, 75 nakalagay doon. Ano ba yung 75 na yun? Is this Yung 75 church leader or church mga pastor, 75, sa ngayon kasi ang Pilgrim ay composed of different churches na mayroong pangalang Pilgrim. Okay. In the whole country. Okay. In the whole country. At ako nga, ang pinakahuli nilang naging daughter church eh. So, pero again, I apologize for the Pilgrim leadership in such a way na they are now disowning
my advocacy or the manifesto. Teka muna, kayo ang convenor, kayo sa madaling salita, kayo ang convenor para sila pumirma doon sa manifesto. Yes, yung mga nandito, yung mga pumirma dito Okay. sa So yung mga pumirmang yan ba solid pa sa inyo? Hindi pa sila kumakalas, hindi ba sila nagdi-disown? Anong status? Henry, unfortunately, hindi ko masasabing solido pa sila sa akin, but Oh. I got their consent nung prior to this. Sinasabi ko sa kanila, we will have a courtesy call with the Duterte, and I am now writing a manifesto. So, Pero yung pumirma naman sila lahat. yung pagpirma nila, I suppose wala namang sapilitan doon sa ginawa nilang pagpirma. Tama ba? Oo naman, Henry. Hindi ko naman sila pinilit eh. Okay. Oo. Nagkataon lang siguro na masyadong malakas ang influensya nung ating mahal na congressman, quote-unquote, ay ika nga, magkaiba kami ng pananaw eh. Pero yan in a bang political point of view. let's get to the point. Si Pastor Benny Abante ho yung very vocal na he's a pastor and he's a congressman. Na he's also a critic of the Vice President. Siya ba'y kalapi ninyo? Kapilgrim ba ninyo siya? O Hindi siya kapilgrim. Let me clarify this, Henry, no? Kami mga Baptist, we may have a common doctrine. Okay? Oh. But when it comes to politics, we are free. We have different inclination. Okay? So meron nga akong sinulat doon sa portals. Kasi kaming Baptist, meron kami tinatawag na distinctives. Number one, we practice local autonomy of the church, meaning wala kaming hierarchical. We may have an association, but the association does not control the churches, whether it is big or small. Number two, we practice individual soul liberty. In such a way, no one can dictate to us what we stand. But this is politics. This is politics. This involves, of course, the issues they're being thrown to the Vice President and the member of the Duterte family. And you from the other side, the religious side, what made you decide, Paso? What made you decide? Bakit kumbaga may biglang desisyong sumambulat na ipakita ninyo yung suporta ninyo sa pangalawang pangulo? Sasagutin ko yan na Henry in two things. Dalawang bagay. Number one, for the longest time, palaging binabanatan ng mga Duterte. Okay? Ngayon, in my point of view, siguro, pinabalansi ko ang mga current issues. And I believe in the Duterte's position. Okay? At tulad ng sinabi ko dyan, ang aking support sa kanila ay pinapanalangin ko sila sa safety ni Vice President. And I hope that she will come out until 2028. Yun ang aking paninindigan. Now, as a Baptist, merong pinasa sa both houses, sa Congress at saka sa Senate, yung tinatawag na Republic Act 11897, which is known as the Baptist Day. And one of its caption ay ganito: Baptists are part of nation building since 1908. So, in that premise, dapat kami mga Baptist may pagkakaisa upang maitayo ang ating bansa. Okay?
So, yung ibig ko sabihin, patunayan natin, let us walk the talk that we are advocating, that we are really nation building. Okay. That's the very reason iniimbitahan ko nga ang author niya na sa aming conference. Okay. Okay. So, on that premise, yan dalawang bagay na yan, na siguro panahon na rin na may tatayo para sa matuwid na pamamahala. At kung kaming mga Baptist ay kinikilala in the Republic Act na yan, na kami ay part of the nation building, now time has come that there must be people, righteous governance, advocates, na dapat tulungan natin ang bansa na may tayo ng maayos. Perhaps, Pastor, mayroon na rin baka narinig kayo, nagtanong sa inyo directly, may pumuna na rin sa inyo. Why not Marami. why not also give your support to the sitting president and the other political camps? Kumbaga, marami namang nagpaparamdam na gustong pumalaot sa 2028, ang Pangulong nakaupo. Bakit all of a sudden biglang kay BP kayo nagbigay ng manifesto, not to the sitting president, not to the speaker, not to the Senate president, and not to the the other camp. Siguro yun ho ang pastor ngayon nare-receive na ninyo mga katanungan. Actually, after our courtesy call with Congressman Harold kahapon, it is like a wildfire itong ito from social media, mainstream media. Marami nang sa akin, Okay. marami nang hindi naman atake. May mga supporter, may mga negative. But alam mo, just to make it straight, Henry, Yeah. I supported BBM and BP noong 2022. Okay. Okay? Ngayon, for the past 2 or 3 years, pinapakinggan natin na maraming nangyayari sa gobyerno natin, nakatiwalian at mga bagay na dapat kami mga religious leaders, time has come that we must get out and voice out what is in our conscience. Hindi ba? Mayroon ang dalawang religious groups na talagang masasabi natin they are voicing out. Especially yung flood control scam na yan at yung mga maletas na yan. In my point of view, siguro kami mga Baptist masabi na rin na we are for righteous and clean government or good governance. Oo. Okay. Mayroong mga maliliit na katulad ko na siguro, I should say, voice in the wilderness perhaps. Ngayon lang ako nagkaroon ng national attention in such a way. Okay. So kumbaga, hindi na rin kayo nakatiis dito sa anomalyang ito ng flood control. Iyan ba ang pinakamatinding... By the way, Henry, pinapakinggan kita. Avid fan mo ako. Salamat. At minsan lagi mong sinasabihan na nawa, ito ang ating bayan at marisolba ang mga ganito. Nababanggit mo yan. Oo. At salamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. And I join those people who believe that the time has come, ang gobyerno natin ay dapat malinis at maiayos sa tamang pamamahala. Okay, so itong maaaring dito tayo, Pastor, magkaakbay dito sa paghihingi ng katarungan sa ginawa nilang pangwawalang hiya dito sa flood control fund na ito. Talagang ito ho ang nakakasulukasok ito saan mo man bahagi tingnan. Pero I'll ask you this question directly. Hindi kayo binayaran, hindi kayo inoperan, walang naglabi sa inyo, walang nakiusap sa inyo. Can you Henry, kaya ba Henry, ninyong Henry, I can look eye to eye to anybody. Walang pwedeng magsabi sa akin na ako ay binayaran, pinangakuan o ano man mga bagay. Walang nagtulak sa akin ng ganun. Kaya't
sumusuporta lamang ako. Pinakita ko lamang yung advocacy ko sapagkat naniniwala ako na hindi ganon ang involvement kung merong mang paninira laban kay Vice President. Siya ngayon ay nasa and therefore ako sa paninindigan ko, ako ay free agent na nagsasalita para sa good and righteous governance. Okay, siya ngayon ay nasa sadlak sa impeachment. Kabi-kabila ang mga ibinabato sa kanya. At umabot na siya paglalantad yung kay kanilang mga bank accounts, yung kanilang mga ito ho ba'y nakakaapekto sa inyong paniniwala? Henry, ganito lang yan eh. Kung magagawa nila yan sa isang vice president, hindi lang gawin yan sa ating mga ordinaryong tao. At sa ngayon, wala na nga tayong matakbuhan eh. Di ba? Wala na tayong masusumbungan. Pag ikaw ay, ako, after this interview again, I may have negative, pero ganito lang yan, Henry. So be it, kung tayo ay naninindigan sa tama, sa righteous governance, and we would like to state this for those who are in power or those that are, sabi natin, power that be. Meron pa rin mga tao na hindi ko sinasabing katulad ko na tayo ay dapat panahon na. Tumindig, tumayo, at nakikita ko yan sa leadership ni Vice President. And so, I go for her. All right. Ano man ang kanilang plan, susuportahan ko ang mga Duterte. Okay. And then siguro let's end this interview by recalling the comment of the former Justice of the Supreme Court, Justice Clony Carpio, leaders of business group, and they said the corruption that happened from 2022 to 2025 under the flood control anomalies is phenomenal. Tinalo nito lahat ng korupsyon na nangyari sa buong kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas. Alam mo, Henry, meron kang binanggit, ewan ko kung kaninong quotation yun, yung sa ganitong uri ng mga anomalya, kung hindi ka magsasalita, ikaw ay kasapakat. Parang may, di ba? Di ba sa meron ito? Ikaw ay kasapakat kapag ka ikay hindi to stay neutral. Ganun. To stay neutral, ito huy, Juan. Kawalang. Anyway, Pastor, salamat na marami sa inyo for joining us and sharing your Henry, thoughts. Yeah, thank you. I may, just give me 1 minute. Meron akong event dito sa Mapandan, no? At yung aking second church anniversary, gaganapin ko yan doon sa Coras Manor. At ang aking guest of honor that time ay si Senator Win Gatchalian, being the author of the Baptist Day. Okay, so yun lamang. Okay? At maraming salamat sa pagbigay mo ng panahon upang may paliwanag ko ang aking side. And hindi ko pwedeng angkinin, kung meron man, hindi ko pwedeng angkinin ang katayuang ito. Maaring sinimulan ko lamang, ngunit nagpapasalamat ako doon sa mga positive that they are encouraging me to stand for this purpose. Okay. Salamat, Pastor. Thank you. Si Reverend Greg Arnold Badagwas, convener ng Pilgrim Bible Baptist Church sa Mapandan, Pangasinan. Thank you.